Okay, magandang hapon po mga kapatid. No? Naramdaman nyo na ba na para kayong isang impostor? Yung pakiramdam na nakaupo sa isang meeting, no? Tapos nakatakatingin sa'yo para sa isang kasagutan. No? Pero sa loob-loob mo, sumisigaw ka, naku, malalaman kaya nila na wala akong alam. Nagkamali sila ng pinili. No, yung imposter syndrome, di ba? Ang biglaang pakiramdam na yan ang pagiging hindi sapat ay mas karaniwan kaysa sa gusto nating aminin. Lumalabas ito sa ating mga trabaho, sa ating pamilya, at minsan maging sa sarili nating mga dasal. Gusto nating maging sapat at kapag nararamdaman natin ang ating mga limitasyon, nanginginig ang ating kumpiyansa. Ang pakiramdam na ito ay hindi lang basta emosyon, no? Inilalantad nito ang isang bagay na malalim tungkol sa hugis ng ating mga puso. Kilalang kilala ni Moses ang pakiramdam na ito. Ang kanyang pakiramdam ng kabiguan ay hindi lang personal na depekto. Ito ay nakaugat sa 40 taon ng pagiging takas at pastol sa disyerto. Matapos niyang subukang iligtas ang Israel sa sarili niyang paraan at nabigo, tumakas siya at namuhay bilang isang nobody, no? Hindi kilala. Ang prinsipe ng Ehipto ay naging isang ordinaryong pastol, puno ng mga alaala ng kabiguan. Kaya noong itinawag siya ng Diyos mula sa nagliliyab na puno, sa burning bush rather, ang una niyang reaksyon ay hindi pananabik, kundi pagdududa. Naniniwala siyang hindi siya ang tamang tao para sa trabaho. Hindi lang ito isang simpleng emosyon, no? Sinasabi nito sa atin kung ano ang hugis ng puso natin. Dahil ang pinag-uusapan natin ngayon ay isang seryosong tanong, paano tayo tutugon kapag tinawag tayo ng Diyos sa isang bagay na sa tingin natin ay mas malaki kaysa sa atin? Gusto kong gumamit ng isang halimbawa. No? Isipin ninyo yung napakaraming kwento ng mga pastor at misyonaryo dito sa Pilipinas. Marami sa kanila, nagsimula ng walang formal na training sa seminary, walang malaking budget at walang connection. Sila ay mga mangingisda, mga magsasaka, mga dating tsoper ng jeep. Kung titingnan natin ang kanilang credentials, sasabihin ng mundo sa kanila na sila ay hindi sapat, hindi sila kwalipikado. Ngunit sa kanilang kahinaan at kakulangan, pinakita ng Diyos ang kanyang sapat na biyaya. No, nagtayo sila ng mga simbahan, nag-abot ng mga community, no, at binago ang libo-libong mga buhay, hindi dahil sa kanilang galing, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos na gumagalaw sa pamamagitan nila. Mga kwentong ito ay tumutulong sa atin na harapin ang tanong ni Moses. No? Kapag ang isang taong sa tingin ang mundo ay hindi sapat, ay tinawag ng Diyos sa isang dakilang misyon, paano tayo tutugon dito? Magtitiwala ba tayo sa kapangyarihan ng Diyos o sa ating pakiramdam ng sariling kakulangan? At ang ating alaala ng mga nakaraang kabiguan, ang magiging dahilan para tanggihan natin ang ating naririnig na utos mula sa Panginoon. No? Basahin po natin muli ang Exodus chapter 3, selected verses mula sa Exodus chapter 3 at sa chapter 4. In Exodus chapter 3 verses 10 to 14, Come, I will send you to Pharaoh that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. But Moses said to God, Who am I that I should go to Pharaoh and bring the children of Israel out of Egypt? He said, But I will be with you, and this shall be the sign for you, that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. Then Moses said to God, If I come to the people of Israel and say to them, The God of your fathers has sent me to you, and they ask me, What is his name? What shall I say to them? God said to Moses, I am who I am. And he said, I say this to the people of Israel, I am has sent me to you. Chapter 4, verses 10 to 12. But Moses said to the Lord, O my Lord, I am not eloquent either in the past
or since you have spoken to your servant, but I am slow of speech and of tongue. Then the Lord said to him, Who has made man's mouth? Who makes him mute or deaf or seeing or blind? Is it not I, the Lord? Now therefore go, and I will be with your and I will be with your mouth and teach you what you shall speak. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sama-sama po kaming lumalapit sa inyo, dala ang lahat ng bigat at alalahanin ng linggong ito. Marami po sa amin ang pagod at nararamdamang hindi sapat. Ngunit nagtitiwala po kami, Panginoon, na sa aming kahinaan kayo ay malakas. Kaya naman ipinalangin po namin na sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu, mangusap po kayo sa bawat isa sa amin ngayon. Ipakita ninyo sa amin ang inyong kasapatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago tayo magpatuloy, alalahanin natin ang konteksto ng ating pinag-aaralang scripture passages ngayon sa ngayong hapon. No? Una, si Moses ay hindi isang batang leader na puno ng confidence. No? He's 80 years old already. 40 years siyang namuhay sa Egypt bilang isang prinsipe, puno ng kaalaman at kapangyarihan. Pero sa sumunod na 40 years, no, isa siyang naging pastol sa Midian, isang takas, isang estranghero sa isang dayuhan na lupain. Ang kanyang pagkatao ay nabuo na sa kabiguan at pagiging ordinaryo. Dito sa punto ng kanyang pinakamababang confidence, no, at this stage in his life where his confidence is at its lowest, probably doon siya tinawag ng Diyos. Ang tagpong ito ay hindi lang tungkol sa pagpapadala ng isang propeta, ito ay tungkol sa pagpapakilala ng Diyos ng kanyang sarili sa isang taong nakakaramdam na wala siyang maibibigay. No? At ang tanong para sa atin, kapag tinawag tayo ng Diyos sa isang bagay na imposible, sa tingin natin imposible, titingin ba tayo sa ating kakulangan o titingin tayo sa kasapatan ng Diyos na tumatawag sa atin? Let's go through the story again. Bago tayo dumaan sa bawat verse, no? Tandaan natin, ang kwentong ito ay hindi gaanong tungkol kay Moses, no? Pero ito ay tungkol sa Diyos. Ito ay isang pagtingin sa puso ng isang lingkod at ang layunin nito ay para tayo mismo ay tumingin sa salamin. Tingnan natin sa Exodus chapter 3 verse 11. But Moses said to God, Who am I? Ito ang unang reaksyon ni Moses, isang tanong ng pagkatao. Sino ako? Hindi ito ang papakumbaba lang ni Moses. No? Ito ay ang tapat na pagtansya niya sa pag-iisip niya, assessment niya ng isang tao na alam yung paano mabigo, di ba? Para sa kanya, ang kanyang nakaraan ay isang disqualification na. So, ang unang hadlang sa pagsunod ay madalas na ating maling nagmumula, no, sa ating maling pagtingin sa ating mga sarili. And so sa tanong na who am I, kapag ito ang bumubulong sa atin, no, kapag tinatawag tayo ng Diyos, ito ba yung iniisip natin na ano nga ba yung qualifications ko, no, for this, no? And then we should remember Exodus chapter 3 verse 12 when the Lord said, no, I will be with you. Ang sagot ng Diyos ay hindi isang compliment, hindi niya sinasabing, Moses, magaling ka kaya? No, sa halip, binago niya ang buong batayan ng confidence ni Moses. No? Inalis niya yung focus ni Moses sa sarili niya at inilagay niya tinuro niya si Moses na tumingin sa kanya, no, sa makapangyarihang Diyos. No? Ang solusyon sa problema ng identity ni Moses ay ang presensya ng Diyos. No? Madalas nating hinihiling sa Diyos na maaari, no, baguhin ang ating kakayahan, no, instantly, no, without training. Pero importante, we have to go through development and training, and it doesn't happen instantly, di ba? Instead, no, God
offered Moses his presence. No? So instead of praying, no, Lord, give me the skills to do this, make me sufficient for this, no? Maybe we can pray to the Lord, no? Lord, be with me, no? Paalala mo sa akin na even though I think I may lack the abilities now, with your presence, no, and with your assurance, I will succeed, no, with what you are asking me to do. So then in Exodus chapter 3, verses 13 to 14, when Moses asked, no, sino ba yung nagpapadala? When Moses asked God, so what will I tell the people? What is his name? God said to Moses, I am who I am. Ang sunod na palusot ni Moses ay tungkol sa authority, no? Sino ang magsasabi sa akin kung sino ka? Ang sagot ng Diyos ay pagpapakilala ng kanyang pangalan, Yahweh, I am. Sinasabi niya, ang otoridad mo ay hindi galing sa iyo, kundi galing sa akin na nagsusugo sa iyo. Ako ang self-existent, ang tapat, ang makapangyarihan. So, tingnan natin ang lesson dito. Ang authority natin sa ministry ay hindi nakasalalay sa ating titulo o karanasan, kundi sa pangalan ng Diyos na ating dinadala. At sa Exodus chapter 4, verse 10, But Moses said to the Lord, O my Lord, I am not eloquent, I am slow of speech. Itong huling palusot ni Moses, no? Itong pinaka-practical, no? Wala akong ability, no? I'm not a good speaker. I'm not an eloquent speaker. Tukol ito sa kakayahan, no? Lord, hindi ako magaling magsalita. Ito ang paborito nating dahilan. Wala akong gift dyan. Pero, for those who are called to ministry, we should also assess this, no? When God calls us, definitely there's a confirmation of our abilities. It may not be there instantly, it needs to be developed, but God will call, the people God calls to ministry are those that He will make able to serve Him in ministry. So, tiningnan ni Moses kaagad yung kanyang kahinaan at ginawa niya itong hadlang, no? Immediately yun yung kanyang excuse for not following the Lord, no? So, maaring nating tanong sa ating mga sarili, no? Anong personal na kahinaan ang palagi nating ginagamit para maging dahilan na hindi sumunod sa Diyos, no? And in Exodus chapter 4, verses 11 to 12, the Lord replied to this excuse. No? What was the Lord's reply to this excuse? Who has made man's mouth? Now therefore go and I will be with your mouth. Ang sagot ng Diyos ay nakakagulat, hindi niya tinanggi ang kahinaan ni Moses. Sa halip, ipinaalala niya kung sino ang lumikha ng kanyang bibig. Sinasabi ng Diyos, ang kahinaan na nakikita mo ay hindi sorpresa sa akin. Sa katunayan, yan mismo ang lugar kung saan ginagawa ko ang kapangyarihan ko. So sa ating mga kakulangan, ay hindi hadlang sa Diyos. Siya ang perfectong, yung mga kahinaan natin are the perfect stage, no, to demonstrate God's grace, no, para ma-demonstrate ang kanyang biyaya. Kaya huwag mong hintaying mawala ang iyong kahinaan bago ka kumilos, no. Don't wait to be perfect, no. I have to be this good before I obey the Lord, no. Hindi ganoon, no. God will give you signs, no. God will give you confirmations, no, of your ability. Hindi kanya tatawagan sa isang ministeryo, no, without the skills, but it may not be 100% there already, and He does not want us to be too confident in our gifts, no, because the Lord wants us to be dependent on Him, on His grace. So, anong mensahe natin ngayong hapon? Ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa isang lingkod na hindi sapat, sa isang lingkod na feeling niya hindi siya sapat. Ang kwento ni Moses ay nagpapakita ng ating personal na mga pagkukulang ay hindi hadlang sa tawag ng Diyos, no? Sa halip,
ito mismo ang entablado kung saan ipinapakita ng Diyos ang kanyang sapat na biyaya. Ang tatlong punto na ating pag-aaralan ngayong hapon, ang problema, ang ating pagtingin sa sarili nating kakulangan. Pangalawa, ang proseso, kung paano sinasagot ang Diyos ang ating mga palusot. At pangatlo, ang solusyon, ang ebanghelyo na nagbibigay sa atin ng tunay na kasapatan kay Kristo. So, number one, sufficient grace for our insufficient identity. Sapat na biyaya para sa ating hindi sapat na pagkatao or identity. Una, ang pinaka-basic na tanong ni Moses sa lahat, who am I that I should go to Pharaoh? Hindi ito false humility ha. Tinitingnan natin ang totoon buhay ni Moses. Tumingin siya na 80 years old na siya. Na 40 years siya naging prinsipe at 40 years na nakalimutan na ang pagiging prinsipe. He wanted to be forgotten. He led a simple life as a shepherd at ang nakita niya ay isang sarili niya, he's a nobody. Sino ako? Isa akong mamamatay tao, isang takas, isang taong tinanggihan mismo ng mga kababayan ko, ng mga kababayan niya. Lord, nagkamali ka ng pinili. Ang sagot ng Diyos sa kanya ay ito, hindi siya nakipagtalo sa assessment ni Moses. Hindi siya nagbigay ng pep talk. Sa halip, binago niya ang buong frame ng reality ni Moses. No? Sinabi niya, I will be with you. Inalis ng Diyos ang focus ni Moses at inilagay niya from Moses looking at himself, no, but rather pointing Moses to God. No? Ang pinakamahalagang tanong sa buhay mo ay hindi kung sino ka ba, kung hindi, no, sino ang kasama mo. Ito mismo ang nangyayari, no, sa isang lingkod na feeling niya hindi siya sapat. Katulad na si Gideon. Nakita natin si Gideon na nagtago sa isang winery sa wine press, no? Isang hukay sa lupa dahil takot na takot siya. Nung tinatawag siya ng mga anghel, no, ng anghel na mighty man of valor, siguro para sa kanya isa itong malupit na biro. Ang sagot ni Gideon, parang si Moses, Panginoon, ang angkan ko ay pinakamahina at ako ang pinakamababa sa pamilya ng aking ama. Ang identity niya ay pinakamahina at pinakamababa. Ang sagot ng Diyos kay Gideon, pareho ng sagot niya kay Moses, but I will be with you. Ang problema sa identity ni Gideon ay hindi naayos ng leadership seminar, no? Binago ito ng presensya ng Diyos. At hindi lang ito makita natin sa scriptures, no? Isipin natin din si Corrie ten Boom, no? Sa loob ng 50 years, no? Ang identity niya isang bilang ordinary na tao, no? Na taga-ayos ng relo sa Holland, no? So sa buhay niya, tahimik, simple, predictable, pero noong sinakop sila ng mga Nazi ng mga Germans, no, ang presensya ng Diyos sa kanya ang naging sapat na biyaya para gawin niyang hiding place para sa mga Hudyo, ang mga ordinaryo ng niyang bahay, ang ordinaryo niyang puso ay naging sisidlan ng pagpapatawad, no, na bumago sa mundo. Nagbago ang sitwasyon niya, pero ang tanging bagay na nag-qualify sa kanya ay ang presensya ng Diyos, no? Kapag nararamdaman mong maliit ang iyong pagkatao, kulang o defined ang iyong mga pagkakamali, tandaan mo, ang iyong pangunahing halaga ay wala sa iyong ginagawa, kundi kung sino ang kasama mo. Binabago ng biyaya ng Diyos ang tanong mo mula sa sino ako, patungo sa ako ang sinasamahan ng Diyos, no? So kapag tinatanong mo sino ako, ang sagot ay ako ng Diyos ay ako ang kasama mo. Let's go to point number 2. Sufficient grace for our insufficient authority. Sapat na biyaya para sa ating hindi sapat na otoridad. No? Sunod na tanong ni Moses, what is his name? No?
Ito ang tanong tungkol sa otoridad. Sino ang nagsugo sa iyo? Anong karapatan mong magsalita? Alam niyang wala siyang credibility. No? Ang sagot ng Diyos ay isang regalo ng kanyang sariling authority. I am who I am. Say this to the people of Israel. I am has sent me to you. Ang Diyos ang self-existent, tapat at soberanong hari. No? Ang authority ni Moses ay hindi galing sa kanyang resume. Binigay ito sa kanya ng I am, yung Diyos na totoo at umiiral. Ang prinsipyong ito ay nagpatakbo sa sa history ng church. No? For example, si William Carey, isang simpleng shoemaker sa England. Nung iminungkay niyang dalhin ang ebanghelyo sa India, no, isang senior na minister ang nagsabi sa kanya, "Naku, bata, umupo ka. No, kapag nais ng Diyos na iligtas ang mga pagano, gagawin niya 'yon nang walang tulong mula sa iyo at sa akin." Hayagan siyang i-dismiss nung older minister, no? Pero ang authority ni William Carey, hindi galing sa approval ng isang committee. Galing ito sa kanyang pagsunod sa Diyos na nagsugo sa kanya, na simulan niya ang kanyang missions, no, sa India. No? Ito rin ang authority na nagpalakas ng loob ni John Knox, no, sa Scotland. Isa siyang dating alipin sa isang barko. Isang taong walang official na title o kapangyarihan. Nang humarap siya sa makapangyarihang si Mary, Queen of Scots, hinamon siya nito. Pero nagsalita siya ng may paninindigan na siya ay isang ambassador para isang mas mataas na hari. No? Ang kanyang authority ay nagmumula sa pagiging sugo ng Diyos, no? The great I am. Kapag natatakot kang madismiss sa trabaho, sa pamilya, sa pagbabahagi ng iyong pananampalataya, tandaan natin na dala-dala natin ang pangalan ng hari. No? Kumilos tayo bilang isang sugo niya sa authority na regalo ng kanyang biyaya. So, magsalita tayo at kumilos bilang sugo ng I am, authority na isang regalo, hindi isang trophy. And the third point, no, sufficient grace for our insufficient ability, sapat na biyaya para sa ating hindi sapat na kakayahan. Sa huli, ginamit ni Moses ang pinaka-practical niyang palusot, "O my Lord, I am not eloquent, but I am slow of speech and of tongue." Utal daw siya. Ang sagot ng Diyos ay isang magandang kombinasyon ng kanyang sovereignty at grace. "Who has made man's mouth? Now therefore go, and I will be with you. I will be with your mouth and teach you what you shall speak." Ang limitasyon na nakikita mo bilang depekto, nakikita ng Diyos bilang isang canvas kung saan niya pinipinta ang kanyang kapangyarihan. No, ito ang kwento ng buhay ng misyonaryo na si Hudson Taylor. No, naglayag siya bilang isang missionary papuntang China na halos walang alam sa medicine at limitado ang kanyang kaalaman sa lengguwahe na Chino, no? Madalas walang pera at malinaw na plano. Napilitan siyang mamuhay na radikal. Sa bawat sandali ay umaasa sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ang sikat niyang sinabi nang hinahanap daw ng Diyos ang mga sapat na mahina, no, para umasa sa Kanya. No? Pinatunayan ng buhay niya na ang kanyang kakulangan ay hindi disqualification, ito mismo ay isang lugar kung saan pinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. At nakikita natin ito sa ngayon ng may nakamamanghang kalinawan, no? Bilang isang masiglang teenager, si Joni Erickson Tada, no? She had a driving accident, no? Which left her to be a quadriplegic, no? She became paralyzed, no? Mula sa balikat pababa, no? At sa kanyang physical na kakayahan, no, sa paningin ng mundo, wala na siyang magagawa, no? Nakipagbuno siya sa Diyos sa gitna ng pain, no, at kawalan ng pag-asa,
Ngunit mula sa kanyang wheelchair, no, hindi magagamit ang mga kamay, ang biyaya ng Diyos ang naging tumulong sa kanya. God gave her sufficiency. She was able to write, no, more than 50 books, no. Naging kilala siyang artist, no, na nagpipinta using her the brush with her mouth, no, at nagtatag ng isang global ministry. Yung ministry niya yung Joni and Friends, no, na nakapagbigay ng daan-daang libong wheelchair, no, at nakapagbahagi ng gospel, no, ng sa milyon-milyong tao sa pamamagitan ng disabled community, no. Ang kanyang pinakamalaking kahinaan, no, naging kanyang pinakamalaking platform to spread the gospel, no. So, ang ating mga kahinaan ay hindi isang lugar kung saan nagiging perpekto ang kapangyarihan. Nakikita natin dito naging perpekto rather ang kapangyarihan ng Diyos, no. Kaya tayo ay humakbang at magtiwala na hindi sa ating mga kakayahan, no, kundi sa tumatawag sa atin na siya rin ang magbibigay ng kakayahan para magawa natin ang kanyang pinag-uutos, no. So ang tunay na solusyon sa ating mga kakulangan ay hindi ang ating pagiging magaling, no, kundi ang pag-asa sa kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa ating kahinaan. So sa ating mga kakulangan, hindi ito dapat na disqualification, ito ang lugar kung saan pinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. So kung iisipin natin, no, ang situation ni Moses, no, parang kwento rin ni Jesus tungkol sa pagpapakain ng 5,000. Humarap ang mga alagad kay Jesus at sinabing, gabi na, paalisin mo na ang mga tao para makahanap sila ng makakain. Ang problema, kakulangan, ang sagot nila, imposible. Pero tinanong sila ni Jesus, ano ang meron kayo? Ang sagot nila, 5 tinapay at 2 isda lang po. Halos wala, insufficient. Pero kinuha na ni Jesus ang tinapay, 5 tinapay at 2 isda. Mula sa kanilang kakulangan, ang kanilang 5 tinapay at 2 isda at sa kanyang mga kamay, ito ay naging higit pa sa sapat. Ito ang ginagawa ng Diyos, no? Hinihiling niya sa atin na ibigay ang ating 5 tinapay at 2 isda. Ang ating maliit na kakayahan, ang ating mga kahinaan, ang ating mga palusot, at pinapakita niya na sa kanyang mga kamay, ang ating kakulangan ay nagiging entablado para sa kanyang kasapatan. Kaya para po sa aking mga kasama ngayon dito, no, para sa mga hindi pa nananampalataya kay Kristo, kung ikaw ay hindi pa nananampalataya sa Kanya, ang mensahe ng Exodus chapter 3 to 4 ay malinaw. Ang Diyos ay na tumawag kay Moses ay ang Diyos na tumatawag sa iyo. Hindi mo kailangan maging sapat o qualified para lumapit sa Kanya. Sa katunayan, ang gospel ay para sa mga umaamin na sila ay hindi sapat. Lumalapit kay Jesus ngayon, lumapit ka kay Jesus ngayon at tanggapin ang biyaya na siya lamang ang makapagbibigay. Hindi mo kayang ibigay sa sarili mo to, siya lang ang makapagbigay nito. At para sa mga mananampalataya na, kung ikaw ay sumasampalataya na, ang hamon ay ito, no? Kung ang palusot mo, ano ang palusot mo ngayon? No? Sa iyong pamilya, anong mga pag-uusap ang iniiwasan mo dahil sa tingin mo, sino ako? Ang sagot ng Diyos, sasamahan kita. Sa iyong trabaho, kanino mo binabahagi ang ebanghelyo, no? Dahil sa tingin mo, hindi ako magiging magaling magsalita. Ang sagot ng Diyos ay, ako ang maglalagay ng salita sa bibig mo. At dito sa ating simbahan, no, anong ministry ang inaatrasan mo? Ang sagot ng Diyos ay, ako ang I am na nagsugo sa iyo. Kaya't mga kapatid, itigil natin ang pagtingin sa ating mga kakulangan at simulang tumingin sa kasapatan ng Diyos, no? So, ano yung iniwan sa atin ng kwento ni Moses ngayong hapon? Ang iniwan sa atin na ito. Ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa isang lingkod na hindi sapat. Ang ating mga kahinaan ay hindi hadlang sa Diyos. Sa halip ito mismo ang entablado kung saan niya ipinapakita ang kanyang kapangyarihan. Nakita natin ito sa 3 paraan. Una,
Ang ating hindi sapat na identity ay sinasagot ng presensya ng Diyos. Nung sinabi ni Moses, sino ako? Ang sagot ng Diyos, sasamahan kita. Pangalawa, ang ating hindi sapat na authority, no, ay sinasagot ng pangalan ng Diyos. Nang humingi si Moses ng credentials, ibinigay ng Diyos ang pangalang I am. At pangatlo, ang ating hindi sapat na kakayahan ay sinasagot ng kapangyarihan ng Diyos. Nang sabihin ni Moses na utal siya, ipinangako ng Diyos sa kanya na siya ang magbibigay ng kapangyarihan sa kanyang pagsasalita. Ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa isang lingkod na hindi sapat. Ang ating mga puso, ang problema, ang ating mga puso ay nakatingin sa sariling kakulangan. Ang proseso, sinasagot ng Diyos ang ating mga palusot sa pamamagitan ng kanyang presensya, pangalan at kapangyarihan. Ang solusyon, ang ebanghelyo na si Kristo ang nagbibigay sa atin ng tunay na kasapatan. Kaya't mga kapatid, sa kwento ni Moses, makita natin isang magandang paradox. No? Ang taong nagsabing, sino ako? Ang naging sisidlan na ginamit ng Diyos para ipakilala ang kanyang sarili. Ang taong utal ay naging tagapagsalita ng kautusan ng Diyos. Ngunit sa likod ni Moses at sa likod ng nating lahat, mayroong mas madakilang katotohanan. Nasisiyahan ang Diyos na ipakita ang kanyang kasapatan sa pamamagitan ng ating kakulangan. Yan ang ebanghelyo, yan ang gospel, si Jesus, ang perpektong lingkod, ay hinayaan ang kanyang sarili na maging mahina sa krus para mapuspos tayo ng kanyang espiritu. Sinusugot niya ang kanyang mga tao na hindi kwalipikado, hindi dahil mababa ang kanyang standards, kundi dahil ang kanyang biyaya ay higit pa sa sapat. No? Manalangin po tayo. Ipanalangin natin na buksan ng banal na espiritu ang ating mga mata upang makita natin na ang Diyos ay hindi tumitingin sa ating qualifications, kundi naglulugod na ipakita ang kanyang sapat na biyaya, na makita natin ang kasapatan ng kanyang presensya kapag nararamdaman nating tayo'y maliit, ang bigat ng kanyang pangalan kapag tayo'y binabaliwala, at ang kapangyarihan ng kanyang biyaya sa ating pinakamalalim na kahinaan. Na makita natin ang mga hindi na pa kumikilala sa inyo o Diyos, hindi nang may paghuhusga, kundi nang may habag na tulad sa inyo, Panginoon. At para sa ating mga mananampalataya, buksan nawa ng Espiritu ang ating mga mata upang makita na ang mga kakulangan natin ay hindi hadlang, kundi ito mismo ang pagkakataon para humakbang tayo sa pananampalataya, sa lubos na magtiwala sa pangalan ng Diyos. No? Hinihiling namin ang makapangyarihang pangalan. Hinihiling namin ito, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.